Ang karugtong na kwento nina Mira at Mara. Ang ritual ng kadena ng dugo. Makalipas ang ilang taon mula nang mawala ang anino sa kanilang buhay, nagpasya sina Mira at Mara na tuklasin ang buong katotohanan tungkol sa sumpang bomb-alot sa kanilang pamilya. Hindi nila nakalimutan ang bulong na paulit-ulit nilang naririnig sa kanilang kabataan, laging magkasama, o huwag nang mabuhay. Sa diary ng kanilang lola, nabanggit ang pangalan ng isang matandang tagapag-alaga ng kanilang angkan, si Lola Sabel, na di umano'y nagtataglay ng lihim na kaalaman tungkol sa kanilang pamilya. Naglakbay ang kambal patungo sa liblib na bundok kung saan naninirahan ang matanda. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at isang kabong balot sa itim na tela. Nakaupo si Lola Sabel sa harap ng isang altar na puno ng mga lumang anting-anting at bangal na tila may mga ukit ng sinaunang simbolo. "Narito na kayo," sabi ng matanda habang nakapikit pa ang mga mata. "Matagal ko na kayong hinihintay." Nagkatinginan sina Mira at Mara, kinakabahan ngunit determinado. "Gusto naming malaman ang totoo. Bakit kami naging ganito? Bakit kami naging kambal na magkadikit?" Tanong ni Mara. Huminga ng malalim si Lola Sabel bago nagsimula ang kanyang kwento. "Noong unang panahon, ang angkan ninyo ay naghari sa bayang ito. Ang inyong ninuno, si Don Ignacio, ay isang makapangyarihang leader ngunit gaaman sa kapangyarihan. Sa kagustuhang manatiling malakas at hindi mamatay, nag-alay siya ng isang ritual sa Diyos ng Kadiliman. Ipinangako niya na ang kanyang dugo ay mananatiling makapangyarihan sa lahat ng henerasyon. Pero may kapalit," dagdag ni Lola Sabel, habang lumalalim ang kanyang tinig. "Upang pagtibayin ang sumpa, kinakailangan na ang bawat susunod na henerasyon ay magbubunga ng kambal na magkadikit, isang simbolo ng kanilang pagkakadena sa sumpa ng kadiliman." Napalunok si Mira. Kaya pala tayo naging ganito. Ang bulong na naririnig ninyo." Patuloy ng matanda. "Babala iyon. Kapag kayo'y tuluyang naghiwalay ng may galit o puot sa puso, ang sumpa ay magpapakita muli, higit na mas malala." Bago pa man makapagtanong sina Mira at Mara, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga anteng-anteng sa altar ay nagsimulang kumalampag, at ang mga apoy ng kandila ay naging kulay itim. "Dumating na siya," bulong ni Lola Sabel, nanginginig ang boses. "Ang Diyos ng sumpa, nais niyang matapos na ang laban." Mula sa likod ng altar, isang mataas na nilalang na may mga mata ng apoy at balot ng anino ang dahan-daang lumitaw. "Pinaghiwalay ninyo ang dugong dapat ay magkadugtong," wika ng nilalang sa isang malalim at nakakapangilabot na tinig. Naghawak ng kamay sina Mira at Mara. "Hindi na kami matatakot, magkasama kaming lalaban," sabi ni Mara. Sa pagtibok ng kanilang puso, nagsimulang lumiwanag ang paligid. Ang anino ay nagsimulang umurong, tila nasusunog sa liwanag na nagmumula sa kanilang pagkakapatiran. Sa wakas, ang sumpa ay natapos. Ngunit alam nilang ang kanilang dugo ay palaging may bakas ng sinaunang ritual na iyon. Mula noon, hindi na nila narinig ang bulong ng anino. Sa halip, naging mas matibay ang kanilang pagmamahalan bilang magkapatid, handang harapin ang kahit anong dilim na dumating. Ang itim na kaban ng sumpa. Matapos ang kanilang nakakatakot na engkwentro sa Diyos ng sumpa, inakala ni Mira at Mara na tapos na ang bangungot sa kanilang buhay. Bumalik sila sa bayan dala ang pag-asang magiging tahimik na ang kanilang mga araw. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang kwento ay malayo pa sa wakas, isang bagong dilim ang naghihintay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Mira at Mara, may malalakas na katok sa kanilang pintuan. Nang buksan ito ni Mara, isang hindi kilalang matandang lalaki ang nakatayo sa harap nila. Mapatla ang kanyang balat, at may kakaibang pulang ukit sa noo. "Ikaw ba si Mira? At ikaw si Mara?" tanong ng lalaki, malamig ang boses. Nagkatinginan ng kambal. "Oo, bakit po?" tanong ni Mira, kinakabahan. "Ipinadala ako para ibalik ito." Inilahad ng matanda ang isang lumang kahon na may mga ukit ng sinaunang simbolo. Ang kahon ay naglalabas ng malamig na hangin, na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. "Ano yan?" tanong ni Mara. "Ang kaba ng inyong angkan. Nasa loob nito ang lihim na pilit nilang ibinaon sa limot." Pagkasabi nito, biglang naglaho ang matanda sa manipis na hangin. Ang kaba ng sumpa. Sa kabila ng takot, hindi napigilan ng kambal ang kanilang kuryosidad. Binuksan nila ang kahon sa gitna ng kanilang sala. Sa loob nito ay may lumang papel na puno ng nakasulat na sinaunang salita,
isang pulang bato na nagliliyab sa loob ng kahoy, at isang itim na salamin na nagmumukhang pintuan. Bakit parang buhay ang bato? Tanong ni Mira habang dahan-dahang hinahaplos ito. Hindi lang bato ito, sabi ni Mara, nararamdaman ang kakaibang pag-ikot ng enerhiya sa paligid. Ito ang puso ng sumpa. Biglang umikot ang hangin sa paligid nila. Napalibutan sila ng may itim na alikabok na tila humihigop ng kanilang mga kaluluwa. Sa salamin ng kahon, lumitaw ang anino ng isang babaeng may nagliliyab na mata, ang diyosa ng ritual na isinumpa ang kanilang angkan. Nagbalik kayo, handa na ba kayong bayaran ang kasalanan ng inyong dugo? Ang pagsubok ng kadena ng kamatayan. Hindi pa man nakakagalaw ang kambal, bumukas ang itim na salamin at hinigop sila sa loob nito. Napadpad sila sa isang malamig, madilim na kagubatan na puno ng mga punot anino. Nasaan tayo? Tanong ni Mira, nanginginig. Sa lugar ng mga kaluluwa ng ating angkan, sagot ni Mara. Sa harap nila, may naglalakihang mga nilalang na tila pinagtagpi-tagping laman ng tao at hayop. Para makalabas, kailangan nating pagtagumpayan ang 3 pagsubok, bulong ng tinig mula sa hangin. Ang unang pagsubok ay ang pagtawid sa ilog ng mga alaala. Sa tuwing tatapak sila sa tubig, biglang bumabalik ang pinakamasasakit nilang alaala, ang operasyon, ang pagtatangkang pagpatay ni Mara kay Mira, at ang anino na bumalot sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi bumitaw ang kambal sa kamay ng isa't isa. Sa ikalawang pagsubok, hinarap nila ang nilalang na nagbabantay ng pintuan ng katotohanan, isang halimaw na may mga mata sa bawat bahagi ng katawan. Ang halimaw na ito ay nagpapakita ng lahat ng kanilang mga lihim, pati na ang galit at inggit na minsang bumalot sa puso ni Mara. Hindi na ako magpapaloko ng takot, sabi ni Mara. Pinatawad ko na ang sarili ko. Sa wakas, nakarating sila sa ikatlong pagsubok, ang muling pagharap sa diyosa ng sumpa. Kailangang isa sa inyo ang manatili rito bilang kabayaran, sabi ng diyosa. Tahimik si Mara, ngunit naglakad siya palapit. Ako na ang mananatili. Mara, huwag, sigaw ni Mira habang hawak ang kamay ng kapatid. Ngunit bago pa mailabas ng diyosa ang kanyang hatol, lumiwanag ang buong paligid. Sa kanilang pagmamahalan bilang magkapatid, naglaho ang anino ng sumpa. Ang pagwawakas ng kadena. Sa wakas, nagising sina Mira at Mara sa kanilang sala, hawak pa rin ang itim na kahon, ngunit wala na ang sumpa. Alam nilang tapos na ang malagim na kabanata ng kanilang buhay. Magkasama tayo hanggang dulo, sabi ni Mira. Walang kahit sinong Ang panibagong simula. Matapos ang maraming taon ng takot at pagsubok, sa wakas ay natamasa na nina Mira at Mara ang tahimik at masayang buhay. Mula nang mawala ang sumpa, nagbago ang takbo ng kanilang tadhana. Unti-unting bumalik ang sigla sa kanilang buhay, at naging inspirasyon pa sila sa kanilang bayan dahil sa kanilang kwento ng katatagan. Nagtayo ng isang maliit na klinika si Mira, kung saan tumutulong siyang magpagaling ng mga bata sa kanilang bayan. Mahusay siyang doktor na nagtataglay ng malasakit na lalong humanga ang mga tao. Samantalang si Mara naman ay naging isang tanyag na manunulat ng mga kwentong may halong misteryo at aral mula sa kanilang pinagdaanan. Isang araw, habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, napangiti si Mara. Hindi ko akalain na darating ang panahon na magiging ganito tayo kasaya. Akala ko rin, sagot ni Mira habang tinatapik ang kamay ng kapatid. Pero sa kabila ng lahat, nakatayo pa rin tayo. Hindi natin hinayaang sirain tayo ng sumpa, pag-ibig at pamilya. Sa paglipas ng panahon, nakatagpo rin ng kani-kanilang pag-ibig ang kambal. Si Mira ay ikinasal sa isang mabait na doktor na si Daniel, habang si Mara ay nahanap ang kanyang kaligayahan sa isang pintor na nagngangalang Elias, na laging hinahangaan ang kanyang lakas ng loob. Di nagtagal, pareho silang nagkaroon ng mga anak. Ang bahay nila sa tabi ng burol ay naging puno ng halakhak at masasayang kwento. Ang kanilang mga anak ay lamaking magkakasundo, naglalaro sa ilalim ng araw at walang kamalay-malay sa madilim na nakaraan ng kanilang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, nanatiling nakaukit sa kanilang alaala ang babala mula sa kahon, ang sumpa ay hindi tuluyang nagwawakas, naghihintay lamang ito ng susunod na panahon. Ang lihim na nagising. Isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, biglang naramdaman ni Mara ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang silid.
Sa kabila ng lahat, nagising muli ang kanyang pangamba. Sa salamin ng kanyang aparador, nagpakita ang malabong imahe ng isang anino, ang parehong anino mula sa kanilang nakaraan. Mira, bulong ni Mara habang mabilis na pumunta sa silid ng kapatid. May bumalik. Nagkatinginan ng kambal, alam nilang hindi pa tuluyang tapos ang kwento nila. Sa kabila ng kasiyahan, may isa pang pagsubok na kailangang harapin, isang lihim mula sa nakaraan na nagbalik upang subukan kung gaano katibay ang kanilang pagmamahal bilang magkapatid at bilang mga magulang. Ang alok ng kadiliman. Sa kabila ng masayang buhay na natamo ni Mira at Mara, isang hindi inaasahang trahedya ang yumanig sa kanilang mundo. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang pagtitipon sa bayan, isang aksidente ang kinasangkutan ng asawa ni Mira, si Daniel. Nahulog ang kanyang sasakyan sa bangin matapos mawalan ng kontrol sa manibela. Nang dumating si Mira sa ospital, huli na ang lahat. Nakita niyang malamig na ang katawan ni Daniel habang tinakpan ito ng puting kumot. Mira, bulong ni Mara habang hawak ang nanginginig na kamay ng kapatid. Wala na siya. Hindi matanggap ni Mira ang nangyari. Ang taong minahal niya ng buo ay kinuha sa kanya ng ganoon lang. Habang nilalamon ng lungkot at galit, isang pamilyar na bulong ang muling nagpakita sa kanyang pandinig. Maibabalik siya, ngunit may kapalit. Ang mahiwagang ritual. Sa gitna ng gabi, nagising sina Mira at Mara sa isang kakaibang enerhiyang bumalot sa paligid. Ang itim na kahon na dati nilang isinilid sa ilalim ng lupa ay muling nagpakita sa kanilang sala, naglalabas ng maitim na usok na tila humihinga. Hindi maaari, bulong ni Mara. Ngunit si Mira, balot ng lungkot at desperasyon, ay lumapit sa kahon. Kung ito ang paraan para mabuhay muli si Daniel, gagawin ko, sabi ni Mira na puno ng determinasyon. Mira, alam mo ang babala. Lahat ng alok ng kahon ay may malagim na kapalit, paalala ni Mara habang pilit na hinihila ang kanyang kapatid palayo. Ngunit huli na, binuksan ni Mira ang kahon, at mula rito ay lumabas ang isang nakakatakot na nilalang na nagmistulang anino na may nagliliyab na pulang mata. Nais mong ibalik ang buhay ng iyong mahal? Tanong ng nilalang. Kayang-kaya ko yan, ngunit kapalit nito, kailangan kong kunin ang bahagi ng iyong kaluluwa. At ang buhay ng isa pang mahal mo. Ang desperadong desisyon. Hindi nagdalawang isip si Mira. Gagawin ko ang lahat. Kailangan kong maibalik si Daniel. Mira, huwag. Sigaw ni Mara. Hindi natin kailangang harapin ulit ang dilim na to. Ngunit tuluyan ng bumalot ang itim na usok sa paligid nila. Sa isang iglap, bumangon si Daniel mula sa kanyang libingan, pero hindi na siya ang dati. Mapatla ang kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng buhay. Mira, mahina niyang bulong. Nagbalik si Daniel, ngunit sa halip na kasiyahan, dumating ang matinding takot. Sa bawat gabi, nagiging mas marahas ang kanyang kilos. Nagsimula siyang magsalita ng mga hindi maintindihang salita, at tila inaakit ng hindi nakikitang mga anino. Isang gabi, natagpuan ni Mira at Mara si Daniel na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kutsilyo habang walang ekspresyon ng mukha. Kailangan mong palayain siya, Mira, sabi ni Mara. Hindi na siya si Daniel. Isa na siyang nilalang ng sumpa. Ang huling sakripisyo, na puno ng luha ang mga mata ni Mira. Alam niyang nagkamali siya. Ang kanyang pagmamahal at pagkadesperado ay nagdala ng isa pang sumpa sa kanilang buhay. Daniel, bulong ni Mira habang lumapit sa asawa. Patawad. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Mira at Mara ang natutunan nilang sinaunang ritual mula sa kahon upang tuluyang palayain si Daniel mula sa pagdurusa. Sa pamamagitan ng pagsunog sa bato ng sumpa, naglaho ang lahat ng bakas ng dilim. Ngunit isang bahagi ng puso ni Mira ang namatay kasabay ng paglisan ni Daniel. Bagong umaga, sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan ni Mira na bitawan ang nakaraan at magpatuloy. Sa tulong ni Mara, bumalik siya sa kanyang klinika at itinuloy ang buhay para sa kanilang mga anak. Ang sumpa ng kanilang pamilya ay tila tuluyan ng natapos, ngunit nanatiling nakaukit sa kanilang alaala ang babala ng kahon. Ang buhay na ibinabalik ay laging may kapalit.